Muling nagpalitan ng batikos ang Japan at China kaugnay ng kakayahang pangmilitar ng dalawang bansa. Sa talumpati ni Japanese Defense Minister Shinjiro Koizumi, tinutulan nito ang mga paratang ng Beijing na ang Japan ay muling nagpapakita ng mga katangian ng militarismo na naging sanhi ng mga digmaan noong nakaraang siglo. Think about it. There is a country that has a huge arsenal of nuclear weapons and strategic bombers. Japan has neither of such weapons, and yet Japan is labeled new militarism. Isn't it strange? Ayon kay Koizumi, hindi makatarungan ang pagbansag sa Japan bilang bagong militaristang bansa, gayong wala ito ni isang nuclear weapon o strategic bomber kumpara sa ilang superpower sa rehiyon. Iginiit din niya na mula nang matapos ang World War II, nananatiling nakatuon ang Japan sa paggalang sa international law at pagpapanatili ng kaayusan sa daigdig. Since the end of the Second World War, Japan has consistently respected international law, including the Charter of the United Nations, and has made sincere efforts to maintain and strengthen a free and open international order. Naging mas mainit ang diskurso matapos muling ipahayag ng Japan ang pag-aalala nito patuloy sa paglawak ng militar ng China. Ayon kay Koizumi, nakikita ng Tokyo bilang isang seryosong usapin ang pagtaas ng budget pangdepensa ng China at mga aktibidad ng militar nito sa rehiyon na anila ay hindi transparent sa international community. Sa parehong forum, binatikos ni Major General Meng Xiangqing ang Japan at kinwestiyon kung karapat-dapat ba itong magsalita tungkol sa defense cooperation, gayong hindi pa umano nito ganap na napagtatagumpayan ang pamana ng militarismo mula sa nakaraan. Dumadagdag pa sa tensyon sa pagitan ng China at Japan ang naunang pahayag ni Japanese Prime Minister Sanae Takaichi noong nakaraang taon na maaaring tumugon ng Japan sakaling atakihin ng China ang Taiwan. Hindi naman nagkaroon ng pagkakataon na magkaharap sa pulong ang Japan at China. I am feeling sad that we were unable to have the opportunity to have a meeting this time. But again, we keep the door open to talks. Sa kabila nito, nananatiling bukas ang Japan sa dialogo at komunikasyon sa China at iba pang bansa upang mapanatili ang kapayapaan at katatagan sa rehiyon. I remain committed to communicating with the countries concerned, including China, for the peace and the stability in the region and of the world. Kasabay nito, patuloy rin ang pagpapalalim ng ugnayang pangdepensa ng Japan sa mga bansa sa rehiyon kabilang ang Pilipinas. Jihan Tamasunas, humahataw sa balita ngayon.